2.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, welcome na. It's a Friday. Quiapo Day. Hello po sa lahat ng mga nata-traffic, mga nakatutok sa atin sa inyong mga sasakyan dyan sa bandang Pokya. Hello po sa inyo ha. Sa lahat ng mga magdarasal, sama nyo naman po kami sa prayers ninyo. Oh, ganyan. Oo, hindi lang yung mga puro personal ha. Pati kami mga kaibigan ninyo, pati kami mga kapatid ninyo. Sama nyo na rin ha sa prayers natin. At syempre, eto nga ho, ang magagandang balita. Meron tayong Pamigay Friday ngayon. Parang nagulat pa kayo, araw-araw naman tayong merong pamigay dito. Ayan, meron ho tayong Pamigay Friday na 250 pesos na cash. Isama mo pa ang isa ring sulit TV box. Matindi. Dahil po yan sa inyong loyalty, di ba? Dahil po yan sa inyong pagsuporta sa mga kapatid natin na lagi nakatutok sa ating frequency 92.3 sa radyo at syempre sa lahat ng mga nag-share ng ating live streaming every day. Thank you so very much. Yan naman po ang hinihiling, munting hiling namin, pindutin ang share natin, ang share button. Oh, yung iba nga ginagawa pang personalized, 'di ba? Itatag pa yung friend nila, na appreciate po namin 'yan. Thank you so very much. Pero yung simpleng pag-share nyo lang, automatic yan pupunta. O doon sa, ano tawag mo rito, sa wall ng inyong mga friend of a friend of a friend. Kaya salamat. Syempre, eto na, paalala na nga po namin sa inyo dahil magwi-weekend na para sa lahat ng mga gusto magpadala ng inyong mga kwento sa ating programang H2H o Heart to Heart. Wag na po kayong mahiya. Buuin nyo na ang kwento ngayong weekend ha. At ito po ang mga paraan kung papaano nga makakarating sa amin yan. Una, ang pag-i-email. Pwede po kayong mag-email ng inyong mga Dear Kuya Poy story sa dearkuyapoy@gmail.com. Ayan ha, Dear Kuya Poy, one word po yan, dearkuyapoy@gmail.com. O kaya naman ay pwede rin na i-follow, mag-join po kayo doon sa H2H Conversation Official Facebook Community Page. Opo, H2H, H number 2, tapos letter H, Conversation Official. Hanapin niyo po yun. Pwede kayong mag-private message. I-PM niyo sa amin ang inyong mga kwento na feeling ninyo ay pwede sa Dear Kuya Poy o kaya naman ay doon sa ating H2H Confessions. O kaya pwede rin sa ating segment every Friday na HEART. And speaking of which, HEART. Alam niyo po mga kapatid, tuwing Friday, espesyal na tampok na kwento ang binibigyang espasyo natin sa ating Friday segment na HEART. Ito po yung heart. Kadalasan ang usapin nating na pag-uusapan doon ay yung usapin na mag-asawa, usapin na mag-jowa, mga mag-live-in partner. Yan po ang mga sinusubukan nating isaayos pa ulit. Pero sa ilang pagkakataon na ho, meron yung ang ayos ng usap pero biglang gusto lang pala mag-usap para magpaalamanan na. Ganoon. Pero sa pagkakataong ito nga po, no, mas lalo po natin gagawing kakaiba naman at bibigyang kulay ang ating HEART segment o heart segment dahil po sa nalalapit na selebrasyon ng Father's Day ngayong linggo. Kaya naman wag na nga po tayong magpatumpik-tumpik pa mga kapatid at alamin na natin ang kwentong ibabahagi sa atin sa araw na ito para sa ating HEART segment. Yon. At eto nga po kasi yan. Mag-isang itinaguyod ni Tatay Antonio o si Papa Tony ang kanyang unikaihang si Danica. Yan ay matapos siyang iwanan at sumama sa iba ng kanyang napakamagaling na misis. Nung araw pa raw. Kaya naman ho, kahit anong trabaho ay nagawa ng pasukin ni Papa Tony, mapagtapos lang sa pag-aaral at maialis si Danica sa matinding hirap. Pero ang mga sakripisyo ni Papa Tony ay parabang nauwi lang daw sa wala matapos na mabuntis sa edad na 14
itong unikaihan niya na si Danica. Dahilan para magtanim ng sama ng loob si Papa Tony sa kanya nag-iisang dalagita na ngayon ay isa na ring ina. Kaya naman po i-welcome natin live na live mula dito sa ating studio, Papa Tony. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo. Wala yatang tunog ang mikropono pa ni Papa Tony. Ayan, o sige. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. Yun, narinig ko na nga. Ayan, gwapong-gwapo. Dihikaw pa kayo. Parehas po tayo, Papa Tony. Kayo ba ay merong karelasyon ngayon? Wala po. Wala. Ayan, okay. Tatanungin ko na nga rin po kayo. Ilang taon na kayo, Papa Tony? 50 na po. Ba? Golden boy na, ha? Opo. At talagang matikas na matikas pa naman ang inyong katawan. Okay? Wala namang mga sakit. Wala na nararamdaman. Kailangan po eh. Oho. Ayan, kailan ba, Papa Tony, nyo, kailan kayo iniwanan ng inyong asawa? Since 1-year-old pa lang yung aking nag-iisang anak, kasalukuyan na nasa trabaho ko yun, biglang nabalitaan ko lang, wala na pala yung asawa ko. Nag-alsabalutan lang, ganun. Anong taon po yan? Siguro, hindi ko na... Anong taon ng kapanganakan ni Danica? 1999. 99. The year 2000. Opo. Oo. 1-year-old pa lang siya noon eh. Nung iwanan. At papaanong yung bata? Kanino iniwanan? Doon lang din sa bahay? Hindi. Kinuha ko yung anak ko na hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil siyempre gusto ko kasama ko yung anak ko. Pangalawa, siyempre, nag-iisa lang naman ako. Kaya pinilit kong itaguyod yung anak ko sa paraang alam kong tama. Okay, sandali. Pwede ho ba namin malaman ano ang dahilan ng pangiiwan sa inyo basta-basta nitong asawa nyo noon? Tungkol doon, hindi ko alam at hanggang ngayon, hindi pa rin kami nag-uusap. Simula noon, 2000, 24 years ang nakalipas. Wala talagang, basta nagsawa na lang, sumama na sa ibang lalaki. Oo, parang gano'n na nga. Hindi ko na alamin kung anong dahilan. Basta ang importante sa akin, nasa akin yung anak ko. Oo, kahit yung mga pag-uusap nyo noon bilang mag-asawa na, Tony, ganito naman, ganyan. Wala talaga. Wala kayong clue. Kumbaga, sweet kayo kagabi. Kinabukasan, pagising nyo na, sa trabaho kayo, umalis na. Nilayasan na kayo ng asawa ninyo. Ganun na nga yun. At nung mga panahong yan, wala pa mga cellphone, ha? Wala pa yung mga chat, tama? Wala pa ng time na yun. Wala pa noon. Okay. Sige. At sa pagkakataon naman hong ito, tatawagin naman natin ang kanyang anak na si Danica. Danica, pasok sa screen. Okay. Yun. Ayan si Danica. Ang ganda ng mata ni Danica. Kanino ba nagmana ang mata mo ko, Danica? Siguro po sa papa ko po. Ha? Siguro po sa papa ko po. Hindi ba contact lenses yan? Ha? Hindi ba? Okay, welcome dito sa ating sa 92.3. Ikaw naman. Alam mo ba yung kwentong yon ng paghihirap, pagpapagal ng iyong tatay? Opo, alam ko naman po. Alam mo naman yun. At ikaw, ang sinasabi ng tatay mo sa kwento niya sa amin ay... Excuse me, inuubo ko. Excuse me. Ayan, bigla ka na lang naligaw naman ng landas. Ha? Bigla ka na lang nakipagrelasyon. Pinapayagan ka na ba ni Papa Tony noon na mag-boyfriend? Hindi po. Hindi pa. Bakit naman 14 anyos, at the age of 14 years old, ay naging nanay ka na? Balik tanaw lang tayo ng konti, ano? Kasi po kumbaga parang naghanap ako ng pagmamahal kasi busy si papa ko lagi. Pero hindi mo pa noon maintindihan na kayong dalawa lang ni Papa ang magkasama sa bahay, di ba? Hindi mo pa naiintindihan na lahat ng ginagawa niya ay para sa iyo, para mapaaral ka, mabihisan ka, mabigyan ka ng magandang buhay, o medyo hindi rin kayo ganong mag-usap sa loob ng tahanan? Hindi ko po alam kasi nabubuli ako dahil wala akong nanay. Nasabi mo yan sa tatay mo noong mga panahon na yun? Kaya alam niyo po ba yun, Papa Tony? Sa side ko, hindi ko na lalaman yung
bully na gano'n. Kasi kasalukuyan ng time na yun, nagdadrive ako sa isang banda. Parati akong wala. Okay. Kanino naiiwan pala si Danica nung pagka matagal kayo mawawala? Pagka doon sa lola ko nung nabubuhay pa. Doon din sa Mandaluyong. Oo. Na ibibilin naman ng maayos. Okay, naghanap ng atensyon itong si Danica at natagpuan mo nga yan sa isang boyfriend. Apo. Okay, boyfriend na ilang taon lang noon, nung 14 years old ka? 22. Mas matanda pala Opo, ang mas boyfriend. Opo. Okay, at nabuo ang bata. Anong naging reaksyon nyo naman, Papa Tony? Siyempre... 14 anyos, sino? Oo, wala naman akong magagawa kung hindi tanggapin na lang. Dahil unang-una, wala naman akong kasalanan yung bata. Pangalawa, nakalipas na yung nakalipas na yung nagawa niyang sa akin. Wala na ako ibang dapat gawin kundi patawarin na lang nag-iisa kong anak. Yun lang yun. Kaya inaano ko na lang yung nung nagkaroon ng anak ng aking anak. Siyempre, isa akong ama na, taka isa na rin akong lolo, minahal ko na lang yung apo ko. Apo nyo. At lalo na itong si Danica, ang inyong unika iha. Ikaw, meron ba mga pagbabago ka nakita kay Papa Tony? Lalo na nung mga unang araw, syempre, na nalaman niya, buntis po ako, Papa. Yun po, naano po siya sa akin, nagalit. Yun po. Tapos, naghingi na rin naman po ako ng sorry sa kanya kasi hindi ko na gampanan yung pagiging anak ko sa kanya. Yan. Dumagdag pa ako ng problema niya. At totoo ba dumagdag ka sa problema o hindi naman? Nakagawa ka naman ng paraan para makatulong? Sa ngayon po, nung panahon na yon, wala talaga. wala po. Kasi talagang, kumbaga, dumagdag akong pabigat sa kanya. Ano ba nangyari doon sa tatay nung bata? Hindi din po kami nag-work. Hindi nag-work. Apo. Okay. Magaling. Magaling. So, pati doon sa puntong magagalit talaga si Papa Tony. Iniwanan ka na lang. Hindi po. Nakipag-iwalay po ako sa kanya kasi wala po siyang pangarap sa buhay niya. Nagpamilya po siya na hindi niya po kayang gampanan. Ang tatay ko po lahat gumagawa. Kumbaga, siya po yung gumagawa ng part na dapat po, yun ang gumagawa. Ayun. Tas, nag-work din naman po ako, pero hindi rin po sapat. Okay. So, sa ngayon, kumusta na ang sitwasyon sa loob ng inyong tahanan? Masasabi mo ba na marami na ring improvement mula nung para napakahirap na yun? Kasi at 14 years old, at 15 years old, hindi ka naman basta makahanap ng trabaho. Opo. At kahit makahanap ka ng trabaho, ikaw naman ay merong karay-karay na bata. Opo. 'Di ba? Anong mga gusto mong sabihin? Lalo na nung mga pagkakataong yan na tumingin ka sa kaliwa, sa kanan, walang ibang magbibigay sa'yo ng tulong, kundi ito pa rin nasa gitna. Si Papa Tony pa rin. Gusto ko lang po mag-sorry. Tsaka, gusto ko magpasalamat kasi kahit na anong mali ko, andyan pa rin yung tatay ko para sa akin. Ayun. Sorry kasi hindi ko nagampanan yung gusto mo. Hindi ko natupad yung pangarap mo. Pero, maraming salamat kasi andyan ka pa rin para sa akin. Yan lang po. Gusto ko lang manghingi ng tawad. Papa Tony, meron ka bang isasagot para sa paghingi ng tawad? Sa mahabang panahon na rin, ano? Oo, hindi pa yata nasabi ito ni Danica kay Papa Tony. Papa Tony. Sa akin naman, matagal na kitang pinatawad sa mga ganyang sitwasyon. Pinatawad na kita sa mga nagawa mo. Ang importante lang, maging matigas ka lang, magpakatibay ka, at huwag mong kakalimutan na kumapit sa taas. Dahil yan ang ginawa ko noon. Nung simula akong nagtataguyod sa'yo, maliit ka pa lang, nakatawag ako lagi sa taas. Akalain mo, wala nakakita sa akin. Nagtataksi ako, kasama kita. Halos inaabot tayo na 10:00 ng biyahe. Pinipilit kong buhayin ka. May time na wala ka ng gatas.
na ipiprenda ko yung lisensya ko, makaano lang ako ng gatas mo. Halos kahit kanino na ako lumalapit, na hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang importante doon, hindi ako tumapak ng kapwa ko. Hindi ako, wala akong nalalaman na nakaperwisyo ako sa kapwa. Ang ano lang doon, siguro pagka naiisip ko lang yung mga nakaraan ko, para akong nalulumo. Kasi sobra pala yung hirap na dinanas ko. Opo. Tama yan, Papa Tony. At hindi lahat ng mga kalalakihan, hindi lahat ng mga ama ay kayang gawin ang ginagawa ng iyong tatay. Maitaguyod ka lang, Tanika. May mga gusto ka bang idagdag na sabihin para sa tatay mo? Ngayon mo lang ba narinig yung ganyan mga kwento mula kay Papa Tony? Minsan naman po nag-uusap naman po kami. Pero parehas din po kasi kami busy ngayon. Kasi gawa niyan, doon po siya sa... Hindi, ibig sabihin ko, yung mga kwento na nung baby ka, ganito, naikwento niya naman yan sa'yo. Naman po niya. Oo, di ba? Na dapat, mas na-appreciate mo na ngayon itong si Papa Tony. Na-appreciate ko naman po siya sobra. Kasi doon pa lang po saksi rin po kasi ako na nagtataksi siya, doon ako sa gilid niya, nagugulat yung pasahero, bakit may bata doon? Opo. Kasi wala namang mag-aalaga sa akin, kundi siya lang. Ayun po. Gusto ko po talagang magpasalamat sa kanya. Kaya di gawin. Kung gusto mong magpasalamat, magpa-Father's Day na, ano ang special na mensahe mo para kay Papa Tony na itinataguyod ka mag-isa ngayon? At kanina, ang chismis si Papa Tony, since umalis ang nanay mo, hindi na nakipagrelasyon pa ulit. Tama, Papa Tony? Oo. Nagchichismisan na kami kanina eh. Hindi na siya naghanap pa ng ibang partner dahil ikaw talaga ang focus niya lang. Okay? Kaya sige, go ahead. Ano ang special na Father's Day message mo para sa iyong nag-iisang ama? Maraming salamat sa iyo, Papa. Kasi lagi ka nandyan. Umagapay sa akin, lalo sa mga anak ko. Huwag ka mag-alala. Ito ginagawa ko. Patutunayan ko sa iyo na hindi ko pababayaan yung mga anak ko. Tutulungan kita. Nandito lang kami para sa'yo. Mahal na mahal kita palagi. Lalo yung mga apo mo. Wala bang yakap kay tatay? Diba? Yan ang... yung mga yakap na ganun, ano? Yung talaga ganun ka na lamang. Pero kanina, sabi mo, Danica, ay mga anak. So, ibig sabihin yung isang anak, nung 14 years old ka, ay nadagdagan na pala. Opo. Ilan na ang anak mo ngayon? 2 po. Kaya pala sabi ni Papa Tony kanina, lolong-lolo na ako. Nung isang nga po, lolo. Nadagdagan na, lolong-lolo na nga talaga. Madiin na ang pagkalolo. Okay, Papa Tony, ano naman ang gusto nyo hong maisagot sa inyong lumalaking pamilya na rin sa pamamagitan ng inyong... unika iha na si Danica. Sandali lang, Danica pala. Bago nyo sagutin, tama na ba ang lalaki na puntahan mo ngayon? Opo. Maayos naman kayo? Opo. Maayos sila ni Papa Tony? Opo. Nire-respeto niya si Papa Tony, Sobra ha? po. Sobrang respeto, Papa Tony. Totoo yun? Oo. Okay. Sige, ito naman po ang pagkakataon ninyo para bilang isang ama, ano ang mensahe para sa nag-iisang anak na talaga naman gagawin ng lahat, ng isang tatay, maitaguyod lang ang mga minamahal na anak? Sa akin lang, habang ako'y nabubuhay pa, gusto ko itatak mo sa isip mo na kailangan lagi kang matatag, dahil ako ganun ako nun. Huwag kang papanghinaan ng loob kahit anuman problema na pumasok sa buhay mo. Yan ay problema lang. Dapat hinaharap yan, tsaka kinakailangan bawat problema na dumadaan sa buhay mo, itatawag mo kaagad sa taas. Dahil yung taas lang ang makakapagbigay ng solusyon sa'yo. At isa pa, kung napapagod ka rin, pahinga lang ang kailangan yan. Kasi ako, dumating yung time ko na napagod na ako. Pero hindi ko inantala yung sarili ko na kailangan ko nang tumigil. Sabi ko, hindi. Dahil meron akong maasa sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, magpakatibay ka lang, maging matapang ka lang sa takbo ng buhay,
Ang importante doon, kahit dumidiskarte ka o gumagawa ka ng paraan para sa anak mo, yun sa tama. Hindi yung makakatapa ka ng kapwa mo o makakaperwisyo ka. Yun lang. Yun. Maraming salamat sa inyo, Papa Tony. At syempre, lagi na mo pinapaalala sa iyo ni tatay, ano? O magkasama pa rin po kayo sa bahay? Sa ngayon, mas malapit ang bahay ko doon sa mga apo ko. Sa mga apo. Oo. So ikaw ay nagtatrabaho ka na rin, Danica? Opo, nag-medic po ako. Oh. Tapos teacher's aid din po pag may pasok. Kita nyo naman. Sa pamamagitan niya ng pagtsatsaga ng tatay mo, kaya nakarating ka ron. At si tatay ay isa ring fire volunteer. Opo. Talagang para magligtas, para tumulong. Opo. Yung talaga na nanalaitay sa inyong dugo ang spirit of volunteerism. Opo. Ika nga. Alright, maraming salamat. Happy Father's Day po Salamat sa inyo, po, salamat Papa Tony. Ayan, Maraming salamat at po. Danica, maraming salamat din sa inyong pagpunta dito sa amin. At nawa, ay nakatulong ang ating HEART segment o heart segment natin sa inyong mag-ama para lalo pang magtumibay ang inyong pagmamahalan sa loob ng inyong tahanan. Huwag mong iiwanan si Papa, ha? Hindi naman. Huwag mong dapat laging nandun, ha? Laging kumain ka na ba, pa? Ganyan. Ikaw nga, sinasama ka na, nagtatrabaho ka. Okay, sige, maraming salamat, ha? At Love Question of the Day. Love question of the day, papaano kung ma-fall ka na sa taong taken na? Ay nako, eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Rosaline Olaso, kung ma-fall ka po sa taong taken na, siguro po best na gagawin ay ang turuan ng sarili mo na umiwas na sa kanya at lumayo. Lalayo muna ako sa kanya at hihingi ng gabay sa Diyos sa pagkakamali ko na ma-fall sa kanya at itatama ko na ang maling yun. Okay. Ayan, sabi naman ni Jason Abulensya, syempre dapat lang napigilan ito. Sa umpisa lang yun. Basta ibaling na sa iba yung feelings na yan. Taken na eh. Ayan, si Tajendo, sabi niya, for me, isipin na ayaw kong isipin, di bali na lang. Wala akong pake kung gusto ng iba. Sila yon, bahala sila. Buhay nila. Ang sungit! Ayan, si Maring Marceline Reyes, sabi niya, I'll keep it to myself na lang. Takot ako sa karma eh. Yun lang, parang ninanamnam mo lang na gusto mo yung taong taken na, pero hindi ka nagagawa ng hakbang pa. Ayan, si April Lacadin, sabi niya, una, dapat marunong kang tanggapin na option ka lang. Na kahit araw-araw, oras-oras kayo nag-uusap, option ka lang. Na kahit sabihin na mahal ka pa niyan, option ka lang. Na kahit na marami kayong pinapangarap para sa future nyo, option ka lang. Na kahit ilang pangako pa ang sabihin nyo sa isa't isa, option ka lang. Ang galing. Yun. Diba? Pinili mong ma-fall sa taong taken na, yun ang isipin mo. Option ka lang. Masakit. Oo. Si Fe Aure, sabi niya, ipupull out ko na lang yung feelings ko para sa kanya kasi ayoko makasira ng pamilya. Ayan, si Rosemary Manalang, hindi malayo mangyari ang ganyan. Tao lang tayo at may damdamin, nasa sa atin na lang. Kung papaano nating pipigilin ang ating sarili, lalo na kung alam nating may masasaktan tayong mga tao. Yan, si Fresh Vlog, sabi niya, kapag kahit na ma-fall ka, o ma-fall ako, iisipin ko pa din yung magiging consequences nun sa buhay ko at sa buhay ng mapeperwisyo ko. Hindi sapat na mahal ko yung tao para sirain ko yung binubuo nilang relasyon. Kasi pagka sa akin din yun mangyayari, hindi ko rin naman alam kung ano ang gagawin ko. Kaya na dyan na nga po tayo manggagaling mga kapatid, ano? Sa sagot na yan ni Fresh Vlogs. Hindi pa talaga fresh eh. Ayan. Ganun nga, no? Minsan talaga may mga bagay sa buhay natin, mga kapatid, na kailangan isipin paano kaya kung sa akin naman mangyari ito? Paano kung behind my back ay meron palang dumidiskarte naman doon sa jowa ko? Ako yung inaagawan, ako yung mawawalan. Kaya mag-isip-isip ka, paano kung ikaw nga ang ma-fall sa taong taken na?
O ikaw yung inaagawan ng partner. O ganyan. Anong mararamdaman mo? Matatanggap mo ba yon? Kung hindi mo matatanggap, wag mo ring tanggapin yung feeling na ma-fall sa isang taong taken na. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Ako nga pala si Rochelle, 18 years old mula dito sa Pampanga. Hindi masaya ang nagdaang mga linggo ko, Kuya Poy. Kaya nga naisipan ko na rin na magpadala ng storya sa inyong programa sa pag-asang maliwanagan ako sa payong matagal ko nang hinihintay. Walang kinalaman sa aking love life ang ilalapit ko sa inyong programa. Masakit man pero didiretsuhin ko na po kayo. Maghihiwalay na kasi ang mama at ang papa ko. Noong una pa lang na nalaman ko ang balitang yon ay nawasak na ang puso ko dahil ang dating buong pamilya na meron ako ay may malungkot na hangganan na pala. Aminado akong ubus na ang pasensya ni mama sa tatay ko dahil sa napakaraming rason. Pero kasi Kuya Poy, bilang nag-iisang anak, ay ramdam kong naiipit ako sa sitwasyong kinalalagyan ko ngayon. Pinapapili kasi nila ako na dapat isa sa kanila lang ang dapat kong piliin at samahan. Hindi kasi sila pabor sa co-parenting. Ayaw din ni Papa na magsustento sa akin sakaling sumama ako kay Mama. Masinsinan akong kinausap ng mga magulang ko, Kuya Poy. Ipinaunawa ko naman sa kanila na wag sana nilang isipin lang ang kanilang mga sarili dahil labis akong mahihirapan. Idagdag pa ang pressure kung alin ba ang mas bibigyan ko ng prioridad. Kung ang pag-aaral ko ba o ang pamilya ko na nasisira na. Labis ako nahihirapan sa problemang kinakaharap ng pamilya ko ngayon, Kuya Poy. Parehas silang ayaw magbigayan. Sa totoo lang, idinagdag ko na rin sa option ko na magsarili pero alam ko naman na baka hindi ko pa kayanin ito financially. Marami akong mga pangarap sa buhay kaya gusto kong makapagtapos sa pag-aaral pero hindi ko alam kung papaano ba ang tamang pag-handle sa sitwasyon ko ngayon. Kailangan ko nga ba talagang pumili ng isa sa kanila? Hanggang dito na lamang ang aking kwento at umaasa ako na mabibigyang linaw ang suliranin na kinakaharap ko ngayon. Lubos na nagpapasalamat, Rochelle. Dear Kuya Poy, Napakinggan natin mga kapatid ang kwentong ibinahagi nga po nitong si Rochelle. 18 years old, napakabata pa pong maituturing yan. Pero para doon sa iba ay kaya naman na. Pero kahit siya nga, nire-recognize niya na baka kapag ka nagsarili siya ng buhay, bahala kayo dyan, mga magulang ko, mag-away kayo. Basta ako magsasarili na ay baka hindi kayanin. Tama naman po yun. Pero alam nyo ba, sabi ng iba, hayaan mo na sa matatanda yung away ng mga matatanda. Pero papaano nga ba natin malulusutan ito kung damay ka talaga o collateral damage ka sa away ng mismong mga magulang mo? Totoo naman pong mahirap ang kinaroroonan na sitwasyon nitong si Rochelle para siya naipit sa naguumpugang bato. Pero kailangan mong maunawaan naman, Rochelle, at sa mga katulad ni Rochelle, na may mga bagay o may mga statement talaga na nabibitiwan at nagagawa rin ng mga bagay ang mga taong nagpapataasan ng pride. Feeling ko ang mga magulang mo ay nandun pa sa stage na yon na nagpapataasan ng pride. Kung sa nanay mo, ikaw pupunta sa nanay mo, wala kang makukuha sa akin. Kung sa tatay mo, ganun din, doon ka na lang. I mean, mga ganon na mga bitiwan, na mga salita ng dahil sa pride. Tulad sa mga magulang mo, ganon yun eh. May mga pagbabanta na hindi nila alam na naiintindihan na natin bilang mga anak na nakakasakit na rin at naiintindihan naman na rin natin. Alam ko na pwedeng natatakot kang ang pumili, Rochelle, sa kalagayan mo ngayon dahil malaki pa rin naman ang respeto mo para sa kanila bilang mga magulang. Pero ang sagot, hindi mo kailangan na pumili.
kung papaano ka sana nilang kinausap ng masinsinan, ganun din. Kausapin mo rin sila ng masinsinan at ipaunawa mo rin dito sa mama at sa papa mo na ang problema nila ay problema sa pagitan ng mag-asawa at hindi ka dapat na nadadamay bilang kanilang anak. Ha? At sana ito ring kwentong ito ay magsilbing paalaala sa mga magulang naman dyan na kapag hindi na po kayo magkaintindihan, dapat nyo hong malaman na hindi naman po dapat idamay yung mga bata, yung mga anak sa mga away mag-asawa ninyo. Oo, mind you, ang problema ninyo ay yung karelasyon ninyo, yung asawa ninyo, hindi yung mga bata. Responsibilidad nyo ang mga anak ninyo dahil sila ay laman ng inyong laman at dugo ng inyong sariling dugo. Yan yon mga kapatid. Okay, kaya Rochelle, sabi ko nga sa'yo, kausapin mo sila parehas. Oo, at ipaalala mo sa kanila na wala akong kinalaman kung ano man ang mga dahilan, ano mga rason kung bakit kayo maghihiwalay. Yung responsibilidad nyo sa akin bilang mga magulang, hindi pwedeng ibigay ng iisa lang. Okay, kayong dalawa pa rin ang magbibigay nun. Wala kayong problema sa akin, kayong dalawa ang may problema sa isa't isa. Kaya naman sa pagkakataon pong ito, dito na nga natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At syempre, bago tayo magpatuloy, magpapasalamat muna tayo sa isang linggo nating mga nakasama sa mga taong nasa likod ng ating programang H2H Heart to Heart, sa ating mga program assistants sina Bea Rodriguez, Ed Acerada, Jaire Ann Manipon, Nia Bugarin de Guzman. Thank you so very much. Ang mga masisipag na mga tao. Ayan ang studio technicians natin, sina Aaron Tolentino, Ron Eugene Cruz. Etchos lang yun na masisipag. Si Aaron. Ayan, technical directors natin, si Direk Joey, salamat po. Direk Nanding Bazarte, si Direk Grace, thank you so very much. Ang ating researcher na si Rema Anwar at ang ating executive producer na si Jeff Batlangao, thank you so very much. At syempre, eto na nga po, ang ating mga winners naman mga kapatid, ang winner ng Sulit TV at tig-isang 250 pesos na cash ay ibibigay na po natin, kay Papa Tony at kay Danica, ang ating mga naging live guest kanina. Sana'y makatulong nga po sa kanila, Ayan, at syempre, binabati rin natin si Ma'am Angel ng Barangay Barangka dito sa Mandaluyong. Thank you ha, Ma'am Angel ng Barangay Barangka. And congratulations kay Papa Tony at kay Danica at sa lahat po ng mga ama. Pauna na po ang aking pagbati ng maligayang araw ng mga ama, ng mga papa, ng mga haligi ng tahanan sa linggo. Araw po natin sa linggo. Surprise nyo naman kami, di ba? Sir Aaron, surprise nyo naman kami, Sir Joey. May surprise ba tayo? Surprise nga hindi pa rin pinapasabi. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong guwapopoy para sa ating programang H2H Heart to Heart dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.